Good day mga boss, so yun, panibagong video na naman tayo. Ngayon ituturo ko sa inyo mga boss kung paano mag-check ng mga spark plug cap. May mga spark plug cap tayo dito na nakahilera, bali ilan to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na spark plug cap. So ngayon mga boss, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-check ng tamang resistance mga boss ng spark plug cap. Pag bibili kayo na ito mga boss, yan kala nyo, yan normal lang, na sasalpak lang. Pero sa paggamit ng motor mga boss, ito, nasisira din ito mga boss. So dapat marunong kayo mag-check kung nasa tama pa ba, nasa standard pa ba ang resistance na ito. Yan mga boss, bali may iba't ibang spark plug cap dito. Yung iba dito, pangit yung resistance yan. Pero ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-check ng resistance ng spark plug cap kung nasa standard pa ba or wala na. So spark plug cap mga boss, ang tamang resistance na ito mga to is nagre-range lang siya ng 10,000 to 5,000 ohms or 10k ohms hanggang 5k ohms. So hindi dapat lalagpas ng 10k ohms, hindi rin bababa ng 5k ohms. Itong pitong spark plug cap na to mga boss, check natin kung ano nga ba yung mga resistance nila. Yan, syempre gagamit tayo ng tester. Yan, syempre para makuha natin yung resistance, kailangan natin gumamit ng tester or yung multimeter na tinatawag nila. Ang gamit natin is itong digital. Iisa-isa natin yung mga spark plug cap na natin dito na nakahilera. Check natin kung alin dito nga ba yung nasa standard ba or tingnan natin kung may mga lagpas or below 5k na ohms na resistance. So unahin natin to mga boss. Ituro ko muna sa inyo kung paano nga ba natin iseset yung ating tester. Yan, kung mapapansin nyo mga boss, may ohms tayo dito. 2,000k, 200k, 2,000k, 2,000, 20,000 pala. 2,000 and then 200. Since naghahanap tayo ng 10k ohms to 5k ohms, ang set natin dito sa may 10k at sa 20k. Kasi kung lalagyan natin dito sa 2,000, below 5k na siya. So hindi na siya makakakuha ng reading. Ito ang pinaka-max na, itong 20k. Pwede naman dito sa 200k and then dito sa 2,000k. Pero ang pinakamalapit is itong 20k kasi hindi naman lalagpas since ang range natin is 10k to 5k. So isa-set lang natin siya dito sa may 20k. Na-set na natin, lagyan na lang natin dito sa gitna. Testing natin kung gumagana. Yon. So gumagana siya mga boss sa 20k ohms. May mga ibang tester na naka-automatic na. Yung hindi mo na kailangan i-set, naka-ohms lang siya. Ilalagay mo lang dun sa ohms na symbol, mag-automatic na siya kasi automatic reading na siya. Pero dito, may may option ka kung ilan yung pagpipilian mo, kung ilan yung maximum. Since di na tayo lalagpas ng 20k kasi 10k lang naman, dito na sa 20k. So unahin natin tong unang spark plug. Saan ba tayo mag-uumpisa? Dito. Yan. Hindi ko alam kung anong brand na to. Yung ano lang, nabibili lang sa mga Shopee, gano'n. So, testing natin. Basic lang naman to mga boss. Ang unahin natin is yung, kahit magbaliktaran tayo, itong kulay pula or itim, kahit magbaliktaran. Yung unang probe, ilagay natin dito sa may, yung sasaksakan mismo ng spark plug. And then, yung isang probe, dito naman sa pinaglalagyan ng wire sa ignition coil. Testing na natin. Lagay natin tong unang probe dito sa may butas ng para sa spark plug. And then, contact lang natin siya dito sa may itong tusok na to, yung pinag-i-screwan ng wire ng ignition coil. So check natin. Yan. So hintayin natin yung mag-reading mga boss. Yan. 5.3. Parang 5k ohms and then may butal na 300. Yan. So ibig sabihin na ito mga boss, pasok ba siya sa ating range? Of course. Yan. So ibig sabihin na ito mga boss, ang indication na ito na itong spark plug cap is nasa standard resistance pa. O kung makikita na. Minsan maglalaro-laro yan mga boss. So hintayin nyo mag-steady siya. Yan. So 5.3. Itong spark plug cap na to, ang ibig sabihin is good to. So sulat natin siya dito. Hanapin natin yung mga palyado na and then yung mga okay pa. So dito, sulat natin 5.3k ohms. So dito 5.3. Sunod na natin to. Tuloy-tuloy na natin to mga boss. Yan mga boss, dito sa pangalawang spark plug cap, ang reading natin is 4.42. Ibig sabihin na to mga boss, yung resistance niya is below 5k na. Ito medyo alanganin na to. 4.42. Kung di ako nagkakamali, ayun yung last reading natin. 4.42. Sunod na natin itong pangatlo. 5.5. Oh, yun. Ito mga boss, pasok to sa ating range. So, goods to. So, 5.5. Itong pang-apat na spark plug cap, yun, 4. Wait, tayo natin siya mag-steady mga boss. Ayan, 4.62. Okay, below 5k siya. So, medyo alanganin. Ano ba yan? 4.62 ba? So, dito tayo sa pang-5. Yun, itong spark plug cap na to mga boss is, sobrang na to. So, hindi ko sinabing sira to kasi gumagana pa to. Ito mga boss, pagka nakakuha kayo ng reading na almost zero na,
ibig sabihin, direct ano na yan, direct parang connection na siya. Yan, parang gabuhok na yung ano niya. Parang line to line na siya. So, parang siyang nagzi-zero na, almost zero. So, ibig sabihin, itong spark plug cap na to, direct na to. Ang nangyari direct, or baka nasira yung ano na to, resistor na ito sa loob. Kaya nangyari, direct na yung kuryente. Yung mamaya di-discuss ko sa inyo kung bakit almost zero na siya pero gumagana. Itong spark plug cap na to mga boss, gumagana pa to. Mamaya discuss ko. Sabihin na natin siya kasi since nagloloko yung reading niya kasi pabago-bago. Sabihin natin almost zero na siya. So, check natin to. Pang-anim na spark plug cap. Yan mga boss, almost zero din siya. Itong dalawang to, medyo alanganin na to. Almost zero sila parehas. Direct sila. Itong last. Di mo naman masasabi na nagloloko yung tester kasi gumana naman dito sa 1, 2, 3. Itong apat na spark plug cap. Ito, check natin itong last na spark plug cap. Yun. Okay? Makikita nyo mga boss, 4.79. So, tama yung reading ng tester natin. Itong dalawang lang to ang alanganin. Ito mga boss, ito na yung final reading natin. Nakakuha tayo dito sa una ng 5.3, 4.42, 5.5, 4.62. And itong dalawang to almost zero na. Almost direct na sila. And then itong last is 4.79. So, ulitin natin, dapat yung range natin is sa 10K to 5K. So, dito sa gitna, yan ang magandang reading. Yun, sabi natin 6.2, 6.3, 5.5, 5.6, okay yung mga boss. Pero dito, so far wala naman tayong nakuhang reading na almost 10K above. So, dito mga boss, ito yung nabanggit ko kanina mga boss, itong almost zero. Pag tinesting nyo to sa motor mga boss, gagana pa rin to. Yan. Pero may downside yan mga boss. Hindi na to tatagal itong dalawang kasi direct na sila. It's either sira na yung resistor dun sa loob or wala talagang resistor. May mga spark plug cap kasi na walang resistor. Usually itong mga gantong mga klaseng spark plug may resistor to baka nasira lang or nag-short circuit. So ano nga ba yung trabaho ng resistor? Siya yung nagko-control ng yung spark kasi pagka napasobra, it's either baka masira kagad yung spark plug cap natin. So siya yung nagre-regulate ng kuryente papuntang spark plug. So, napakalaking tulong na may resistor dito sa may loob ng spark plug cap. Syempre, since may ano ngayon sa loob, may component, dapat nasa standard pa rin ang resistance niya. So, base dito, itong mga 4.42 and then itong line of 4, itong sabihin natin itong ilang ba yung line of 4 natin. Ito, 4.42, 4.6, and then 4.79. Ito, gumagana pa ito mga boss. Yun nga lang, ang downside nito, makakaranas kayo minsan dito mga rough na idle. Ang isa pang magkukos nito is baka mag-misfire na. Hindi na stable yung bato ng kuryente papunta doon sa spark plug. Since below na siya, below 5K. Ito kasi standard na reading ng resistance ng spark plug cap. So ito, so far ang pinakamagandang nakuha ng resistance, ito 5.3 and then yun, itong spark plug cap na to. So ito at ito, maganda pa yung reading nila. Pero the rest, yan, gumagana pa yung mga boss pero not advisable na tumagal sila and then may cost na yun. May mga downside yung mga ganito na malapit ng masira. Pwede nyo na pa naman gamitin to pero yun nga, may mararanasan pa kayo na yung sa idle nya baka magka-problema and then sa possibly mag-misfire. So yun, may affect fuel consumption sa ating motor. So maganda na i-check nyo kung nasa tama pa bang resistance yung ating mga spark plug cap. So yun mga boss, dito ko natatapusin yung ating video. Medyo napahaba pero ito masyado siyang technical kung iisipin. Pero napakalaking bagay na tignan natin yung mga resistance itong spark plug cap, lalo na kung nagme-maintenance kayo or nagdi-DIY or kung ito sa mga mekaniko dapat kahit paano alam niyo yung mga ganitong bagay na pagsukat ng resistance ng spark plug, hindi yung basta kabit lang. So ayan, naway natutunan nyo, napakasimple lang mga boss. And kung may tester kayo sa bahay, pwede nyong i-check yung yung spark plug cap kung nasa tama pa yung resistance niya. So yan mga boss, dito ko natatapusin yung video. So yun lang po, kita-kits po sa next video. Bye, peace!